Ayan, so hello guys, Gerald Cristobal here and welcome to my short training video. So sa hapong ito, i-share ko ano ba yung ginagawa ko, paano ako nagsiset ng appointment sa mga client ko. Okay, so mostly kapag bago ka pa lang sa network marketing, ang isa sa mga pinaka-struggle sa mga network marketer is kung paano mag-set ng appointment. So, ngayon, i-share ko ano ba yung ginagawa ko, paano ako nag-share ng appointment sa mga client. Naranasan mo na rin ba to? Yung tipong pagkatapos mo siyang iset, ayan, yung tipong pagkatapos mo siyang iset, okay na siya, and kapag nandun ka na sa scenario na schedule sa meeting nyo, nakabase ka na, nakapag-prepare ka na, nagbigay ka na ng effort, pero ito yung matindi. Habang nasa biyahe ka, bigla ka makaka-receive ng text na hindi pala tuloy kasi biglang emergency. Nakaka-relate ka ba? So, nangyayari na ba sa'yo yun? So, actually, ilang beses na rin nangyari sa akin yung ganyang struggle nung bago pa lang ako sa network marketing. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng solution, ano ba yung mga dapat kong gawin at dapat kong sabihin para maiwasan ko na makancel habang yung tipo nagbigay ka na ng effort tapos bigla lang makakancel. Di ba masaklap? So, ito yung mga tips. Stay tuned. So, ito yung mga ginawa ko. So, for example, ang main goal mo is ma-invite mo siya sa business presentation mo. Tama? So, ang pinaka-main goal mo, isa sa mga ginagawa ko, pagka ini-invite ko siya, ini-invite ko yung mga prospect ko, simple lang, ang ginagawa ko, pinapapili ko lang sila sa dalawang options. Sa 2 options. For example, ganito yung for example So, ito yung script, for example. Open ka ba sa isang side project na pwede kang kumita ng 2 to 3 hours a day gamit yung internet? So, kapag sinabi niyang oo, so, siset mo na siya. Kailan ka ba available? Weekend or weekdays? So, in that way, kapag pinapili mo siya, mostly ang tao kasi, kapag pinapipili sa dalawang options, ang gagawin niyan is mamimili siya. So, kapag ang availability niya is weekend, mostly sasagot yan weekend. Huwag ka magtatanong ng eto, kailan ka available, kailan ka pwedeng pumunta sa office namin, ayan, kailan ka pwedeng pumunta sa office para sa seminar, ayan, kailan ka walang ginagawa, ayan, kailan ka ba libre, yung time mo, kailan ka ba libre, kailan ba libre yung oras mo, parang ganon. Kailan mo gustong umattend ng seminar? So, yun yung mga bagay na wag mong itatanong bakit. Ayan. Kasi, for example, yung prospects mo, tinanong mo ng ganon, and then, sinabi niya, what if sabihin niya sa isang taon? Or what if sabihin niya sa'yo, wala akong oras, or next year pa yung time ko. For example, ganon. Normally, kapag yun ang sagot niya, wala na. Hindi mo na siya mai-invite. So, ako isa sa mga ginagawa ko para mas maging practical, pinapipili ko sila sa dalawa. Okay? So, mostly ang ginagawa ko, ang tanong ko dyan is, ano yung availability mo? Weekend or weekdays? Yan. Yan yung script ko. Weekend or weekdays. Para malaman mo, doon pa lang, kung kailan yung day off niya, kailan siya available. Kasi mostly ganun yun. Based my experience, nung ginagamit ko yung mga script na yan, very effective, very, very powerful. So, syempre, kumbaga binabox mo siya. Kumbaga, weekend or weekdays, sasagot yan, weekend. Kapag sinabi niya weekend, syempre, dalawa lang naman yung weekend. Sabado or linggo. Di ba? Kapag sinabi niya, linggo, so, ano yung oras? So, 1:00 or 3:00. So, kapag magsiset ka ng appointment, normally ang gagawin mo is papipiliin mo lang sila sa dalawa. Yun yung pinaka-effective. So, ang pinaka-importante rito, syempre, is yung time, yung date, yan, and location. Kailangan yun yung 3 ingredient na kailangan mo kapag magsiset ka ng appointment. So, for example, ganito. For example, nakapag-set ka na. Okay, nandun na tayo.
na nakapag-set ka na. Minsan, ang nagiging problema naman ganito. Yung tipong nakapag-base ka na, ayan, yung tipong nakapag-base ka na, okay na. Ang magiging problema mo na is habang papunta ka na sa location nyo, sa seminar nyo, bigla ka makaka-receive ng text. And kung matagal ka na sa network marketing, posible na experience mo na rin to. Bigla ka makaka-receive ng text na biglang emergency at hindi siya makakarating. Bad trip, di ba? Sobrang bad trip, di ba? Ako, ang ginagawa ko, hindi naman 100% na matatanggal yung ganyang problema. Pero ang good news, mababawasan siya. So, ako ang ginagawa ko is, for example, tinanong ka na kung kailan ka available, weekend or weekdays. Ayan. So, Sabado, Linggo, nakapili na siya. What time? Yung location, okay na. At para maiwasan ko yung tinatawag na cancellation or yung tipong nag-effort ka na tapos biglang kakancelin, para maiwasan yon, ako ang ginagawa ko is ganito. Pinapakita ko sa kanya na, so ililista ko sa calendar ko or sa planner ko yung date natin. Siyempre sasabihin ko yung oras, for example, Sunday, alas 4 sa Quezon Avenue. Sabihin na lang natin sa Coffee Bean o kahit saan, kung anong location, kung ano yung kung ano yung location mo, kahit na anong location mo, kung Starbucks or kahit ano. So, ito yung pwede mong gawin. Pwede mo siyang itanong. So, ito yung gawin mo. Pwede mo sabihin sa kanya na, okay, if ever na, di ba, nag-set mo na, okay, pwede mo sabihin sa kanya to. Okay, if ever na meron kang changes sa schedule natin, please, paki-inform mo ako 3 to 1 day before the meeting para ma-set ko yung schedule ko, may ayos ko yung schedule ko. So, ba't magiging effective yung script na yon? Unang-una, pinapakita mo sa kanya at pinaparamdam mo sa kanya na yung oras mo kasi mahalaga. Yun yung isa sa mga pinaka-importante. Kailangan maiparamdam mo sa kanya na busy kang tao. Mas attractive kasi sa tao kapag alam nila na busy ka. So, ganun siya. So, nung ginawa ko yung ganung mga strategy, nung natutunan ko yung mga ganung style, nag-reduce or kumonte yung mga naka-cancel sa akin. And kumbaga mas naging successful yung mga pag-set ko ng appointment. So, ganun siya. So, hopefully nagustuhan mo yung strategy na shinare ko ngayon. Subukan mo siyang gawin, subukan mo siyang itry. And kasi mas kumbaga naging effective sa akin. And hopefully maging effective din sa'yo. So, kung nakita mo na may value or nagustuhan mo yung shinare ko for today, hope please like, share, comment this video. And you can subscribe to my website www.geraldcristobalspeaks.com para mabigyan pa kita ng additional training, tips, ano ba yung ginagawa ko sa network marketing business ka rin. Okay. So, see you for the next video. Bye-bye. Galaw ka pa ba? Ayan. So, ayan. Okay na, okay. So, isa sa mga tip na pwede kong ituro is kapag nakaset na yung prospects mo, kapag umuo na siya, I highly suggest na kung hanggat maaari, huwag mo nang kausap-usapin. Baka kasi biglang makancel pa. Makahanap pa ng paraan para makancel yung appointment nyo. So, I highly suggest na kung ano yung kung naiset mo na, cut na. Kapag naiset mo na, okay na yon. So wag mo nang kausapin, wag mo nang kulitin kasi posible o mataas yung chance na ma-cancel. So wag na. So okay na. Bye-bye. So okay na yung bonus. Bye-bye.